dating commissioner ng Comelec. Diba? Si Guanzon ba? Yung ngiwi cook. Ito mga kababayan. Ano nga ba yung kay Guanzon, Kent? Ano ba yung problema niyan? Iwan ko ano yung problema niya ni Guanzon kung ano-ano na lang nakikita. Diba? According dito mga kababayan, nakita po natin sa balita ng Billionaire News na itong si Manny Villar, no, failure yung pagpasa nila ng kanilang tax, no, yung pagbayad. Actually, Villar Land Holdings pinagmumulta ng SEC ng 12 million. Kasi bakit? Delay po, no? Na-delay ang kanilang pagbayad, hindi po on time. Kaya minultahan po sila ng 12 million ng Security Exchange and Commission dahil po sa ganito. Balita po ito ng Billionaire News. Hindi po nanggaling sa atin, reaksyonan lang po natin. Unahin natin ito si Villar. August 25th. Mga kababayan. Delayed na, misleading pa umano ang financial statements ng Villar Land Holdings. Dahil dito pinatawa ng SEC ng milyon-milyong pisong multa ang mga opisyal nito, kabilang si ultra-bilyonaryo Manny Villar. Ang detalye sa agenda Ultra-billionaire yan Trillionaire pala, trillionaire. Binanatan ng Securities and Exchange Commission ang Villar Land Holdings ni na ultra-bilyonaryo Manny Villar at Senators Mark and Camille Villar. Unang nilabas sa Billionario.com na tinanggihan ng SEC ang request nito para i-extend ang pagpapakita nito ng kanilang 2024 annual financial statements at 2025 first quarter report. Hindi tinanggap ng SEC ang palusot ng mga Villar na naantala ang audit dahil sa valuation ng Villar City. Giit ng komisyon, hindi pwedeng magpalusot. Ang deadline ay mandatory at non-negotiable. So na-delay nga kaya pinagmulta sila ng 12 million. Mga kababayan, hindi na po na yan bago sa atin. Kung kayo po'y laging nanonood ng balita, hindi po yan bago sa inyo. Kasi nga yung tubig nga sa kanila, yung prime waters, ganun din ang reklamo ng mga consumer nila. Bakit? Walang tubig. Tapos, may bill na dumarating, tapos sasabihin pa, baka putulan ka. Sabi nga ni Carla Abiliana, kahit putulan mo naman yan, wala din naman agas. Kahit ngayon na Di ba? Hindi na bago sa atin yan. Kung na-delay man, wag na, sanay na kami dyan. Lagi na lang namin naririnig sa balita, yung kuryente sa Siquijor, ganun din. Yung tubig sa Las Piñas at sa iba pa, sa Tagaytay, ganun din. Wag kayo mag-expect na ang tax on time. Ganun din. Sanay na kami dyan. At bukod dyan mga kababayan, sa pagka-delay ng pagbayad ng tax ng mga Villar, na minultahan sila ng 12 million ng Security Exchange and Commission, ito na, si Guanzon. Ano bang problema ni Guanzon? Iwan ko ba dyan dito mga kababayan? Eto na. Sabi dito, usaping Villar si Villar po ang pinakaunang Pilipino na trillionaire. Trilyonaryo. Hindi billion trillion. So ito mga kababayan, according dito sa Abante News Online, sabi ni Guanzon, tinuligsa ni dating Commission on Election Comelec Commissioner Rowena Guanzon ang pahayag ng 21 years old na businessman at content creator na si Jus Mojica. Kilala nyo naman po siguro si Jus Mojica mga kababayan. Siya po ay tinatawag na kangkong, si Kangkong Boy. Yung negosyo niya, pritong kangkong, na milyon-milyon na ang kinikita at may sariling empleyado at may sariling factory. So ito'y matatawag natin totoong CEO. Bakit? Actually mga kababayan gusto ko lang po kayong i-educate. Bago po natin tatawaging CEO, ang isang negosyante, kung meron siyang mga kasosyo. CEO ka, matatawag kang CEO kung meron kang mga business partners. Hindi po siya pwedeng tawaging CEO kung nag-iisa ka lang. Kasi kadalasan pag nakikita ninyo sa mga content creator, na mga vlogger na may negosyong makeup, may negosyong sabon, may negosyong ganito, CEO po ang tawag nila sa kanila. Pero gusto ko lang po kayong i-educate. Hindi po matatawag na CEO ang isang businessman or businesswoman kung solo lang siya. Matatawag mo siyang CEO kung meron kang mga business holder or business partners. So once wala kang business partners at solo ka lang, hindi po CEO ang tawag doon, proprietor. Take note, mga kababayan, gusto ko lang pong i-educate. Kasi kadalasan po, yan po ang pumapasok sa isip natin.
CEO, CEO, CEO. Paano ka tatawaging CEO kung wala kang business partners? Sige nga. Hindi mo siya matatawag na CEO kung wala kang business partner. Kung ikaw lang mag-isa, proprietor ang tawag doon. Di ba? Ganon yun. Or else, yung negosyo mo, ganyan, katulad kay Manny Villar. Yan si Manny Villar, pwede mong tawaging CEO. Ang mga Lopez, pwede mong tawaging CEO. Pati ang mga Ayala. Kasi may mga company sila na iba-iba ang naghahandle. Yan, pwede mong tawaging CEO yan. Yung mga Ayala, mga Araneta, yung mga Subil. Pwede mong tawaging CEO. Pero kung pabango lang ang negosyo mo at ikaw lang mag-isa, hindi ka pwede maging CEO. So ngayon mga kababayan, ang sabi ni Rowena Guanzon, di ba? Sabi ni Guanzon, akala ko ang youngest billionaire ay may-ari ng Mang Inasal. Youngest billionaire ay may-ari ng Mang Inasal. But nakiklaim itong si Kangkong na siya ang pinakabatang 21 years old bilyonaryo na. Ikaw, ito kasi yung post ni Josh Mojica. Siya po ito yung nagbablog habang nakadrive ng sports car na tinanggalan ng lisensya, no, ng LTO. Tinanggalan po siya kasi nagbablog habang nagdadrive, no, yung kanyang sports car na Porsche. So ngayon mga kababayan, sabi kasi dito, nagyabang ito. Minsan, mayabang din kasi minsan ito eh. Hindi naman natin makaligtaan kasi milyonaryo naman daw siya o bilyonaryo siya. So, may karapatan nga naman siyang magyabang. Kaya kasi bilyonaryo na nga naman. Diba? So, ngayon mga kababayan, sabi niya, post sa kanyang Facebook account, 21 years old, bilyonaryo na. Ikaw? So, ngayon, nasilip ito ni Guanzon. Ang sabi ni Guanzon, akala ko ba, yung youngest billionaire ay may-ari ng Mang Inasal. Ba't nakiklaim itong si Kangkong Boy? Bureau of Internal Revenue or BIR. Philippines, paki-check nga ang tax ng taong ito. Nanawagan po si Commissioner Rowena Guanzon dito sa kayabangan ni Josh Mojica. May karapatan naman siya magyabang kasi may bilyon na siya eh. Diba? Hindi naman ito magyabang kung wala. So, paki-check daw ng BIR. BIR, nanawagan po si Rowena Guanzon. I-check nyo daw po ang tax ni Josh Mojica, yung may-ari ng Kangkong Chief. At ito po yung nag-drive ng kanyang Porsche sports car na tinanggalan ng license ng LTO or ng DOTR. So ngayon, mga kababayan, take note mga kababayan, hindi lang naman po kasi ito yung maraming nagsasabing millions. Take note si Rosmar. Kung naalala ninyo si Rosmar noon, nung in-interview ni Tony Gonzaga, na everyday 13 million. Everyday 13 million ang kinikita ko. Diba? Sabi agad, binatikos agad ng netizen. 13 million pala, nagbayad ka ba ng tax? Yun po yun, mga kababayan. Kaya, sabi ko sa inyo mga kababayan, ito, ang aral kasi dito mga kababayan, no? Unahin natin si Guanzon. Gusto ko lang mag-react bilang may nanay din ako at katulad ni Guanzon, kung mahilig nga mangialam or marites, bilang aral dito kay Guanzon, wag kasi tayong basta-basta pumuna nang hindi natin alam. Bakit? May possibility kasi na mabash ka, may possibility na may sasang-ayon sa'yo, yung iba hindi sang-ayon sa'yo. Bakit? Yan naman kasi ang sakit ng Pilipino eh. Diba? Kapag nakita mo yung kapwa mong Pilipinong umaangat, sisiraan ka, katulad sa akin. Bumili ako ng bahay. Cash! 3.6 million. Ang sagot sa comment section, kaya ka lang naman kabili kasi sinuhulan ka para siraan mo mga Duterte. Tapos ngayon, sabi ko, ma'am, kung may rason ka po at meron kang ebidensya na binayaran ako, maglabas ka po ng ebidensya, magkasuhan po tayo. Tinawagan ko mismo. Blinak ako. Bakit? Kasi hanggang salita lang eh. Alam nyo yung, hindi, actually ang mga marites mga kababayan level up na po sila. Dati ang marites sa amin, ang hawak niyan, walis tingting, daspa, naka-duster, naka-curly ang buhok. Diba? Yan yung mga weapon ng mga marites sa amin dito sa barangay. May bit-bit na walis tingting,
may dustpan, nakapalda o nakaduster, tapos naka-curl ang buhok. Hindi pa nga nagmumog, maagang-maaga, nagsilab, nakikichismis na. Yun lang ang weapon nila noon. Mga kababayan, totoo yan. Yung mga marites noon, na pinanganak mga 1980s, 70s, mga 90s, 20s, early 20s, ang weapon ng mga marites, walis ting-ting, dustpan, naka-duster, may curl sa buhok. Hindi pa nakapaghilamos sa nakapagmumog, nagchichismisa na. Ngayon, upgraded na po sila. Sa online na po sila nagmamarites. Bakit? Naka-cellphone na. Hindi pa pumapayag yan na kung cellphone malabo. Kailangan, flagship. Flagship na cellphone. Ano bang ibig sabihin ng flagship na cellphone? Yung yung tag-tatlo ang camera. Yung default, yung tag 80,000, 50,000 ang halaga. Flagship phone. Bakit? Kasi pag ang cellphone mo, flare ng, tawag dito, yung, ang tawag ng cellphone na mumurahin lang, yung di-keypad, walang marites. Hindi pwede si marites. Kailangan may Facebook. Kailangan may YouTube. Kasi improve. Tignan ninyo high-tech na ang mga marites ngayon. Naka-cellphone na, naka-tablet na, may TV pa. At saka take note mga kababayan, hindi pa na-imbento ng mga European yung CCTV. Pilipinas may CCTV na, nakakapagsalita pa nga Hindi pa binabalita, nauuna na sila. Kaya yan po ang advice ko kay Rowena Guanzon. Tigil-tigilan mo po yung pangingialam sa buhay ng iba. At tupagin mo po yung buhay mo kasi patanda ka na. Mag-isip ka, gumawa ka ng tawag dito, rest house mo, mag-ganchilyo ka na lang, magtanim ka ng mais, maghiling ka na lang dun sa bato, yung gilingang bato. Tumira ka sa bukid, mag-alaga ka ng baboy, mag-alaga ka ng manok, kambing, o kung ano, alagaan mo, kahit buhaya, pwede. Tigilan mo na yan, Guanzon. Pag nakita mo yung ganyan mga kabataan, dapat i-encourage mo yung mga kabataan na kapwa o katulad niya. Tignan mo, 21 years old, bilyonaryo na. Hindi, nakikita mong umangat yung bata, sisiraan mo. Diba? Tigil-tigilan mo yung ganyan. Paano, nanay ka, di ba? Bilang modelo ng mga nanay, ikaw dapat i-encourage mo yung kabataan, mga kapwa ko kakamping at mga DDS na bobo na sumuporta sa akin. Gayahin ninyo ang batang ito. 21 years old, bilyonaryo niya. Ikaw, ganyan dapat. Hindi yung nakikita mo, sa bagay, Pilipino, ganyan. Pag nakita mo na umunlad yung kapwa mo Pilipino, imbis na hilain mo pataas, nilaglag mo pababa. Tigil-tigilan yung ganyan. Ma'am Rowena Guanzon, wag ganyan. Hindi maganda yung ganyan. I-encourage mo na lang yung mga kabataan. May karapatan naman si Josh Mujica na magyabang kasi bilyonaryo nga naman siya. Hindi naman magyayabang yan kung walang bilyon. Si Awit nga, kapatid ni Wamos, 69 million, talo lang sa sugal. Alam mo naman kung saan ang galing yung pamilya nila. Yung tatay nga, nagtitinda lang ng buko. Tingnan mo naman si Awit. Kadami-daming pera, hindi pa napagaling yung muka. Derma lang naman ang sagot niya, ipakadkad mo lang naman. Pero 69 million tinalo. So may karapatan si Josh Mujica na magsabing bilyonaryo siya. Encourage mo na lang yung kabataan. Instead na siraan mo, instead na magtawag ka ng BIR, advisean mo, anak, ako bilang nanay, hindi dapat ganyan. Pangit yung ganyan, magyabang ka. Tapos na tayo kay Guanzon na. Ayaw ko na maraming sinasabi, baka mag-trending pa ako. Sunod, ito kay Josh Mujica. Ako naman, bilang parte, bilang youth, katulad dito, katulad sa kanya, part din ako ng kabataan, pareho kami, magkaidaran kami niyan. Kapag ikaw naman may bilyon, huwag mo na ipagyabang. Instead na magyabang ka, ang sabihin mo, gayahin niyo po ako. Hindi yung 21 years old, bilyonaryo na. Kahit naman sabihin mo 21 years old, trilyonaryo ka, anong pakialam namin? Okay lang sana kung sabihin mo, trilyonaryo ka, bilyonaryo kung namimigay ka. Puro ka lang naman yabang. Di ba? At saka para po, ito, simple lang naman mga kababayan, wala pong pupuna kung walang nagpapapuna. Di ba? Hindi ka i-chismis kung hindi ka gumawa ng ikaka-chismis mo. Di ba? Ganun lang. Kung ipag-untog ko yung ulo nilang dalawa, walang mananalo sa kanila. Bakit? Yung isa, intermitida. Yung isa, yabangiro. Di ba? Kahit pag-untog mo yung ulo nilang dalawa,
Walang mananalo sa kanila. Kaya tignan ninyo mga kababayan, kapag dumating ang panahon na iba si Guanzon, sasabihin niya, ganito yan ganun yan ganyan yan diba? Nababash ka na O pagdating naman kay Josh Mujica, pag ibabash to, ganyan ganyan. Paano kung kikidnapin yung lola mo ngayon, tapos hingian ka ng ransom? Nakakatuwa ba yung ganyan? Kaya nga, pag nanalo ka sa loto, diba? Pag tumaya ka ng loto, diba? Anong sasabihin ng taga-loto? Tatakpan ng mukha mo. Bakit? Kasi for the seguridad. Ngayon isisigaw-sigaw mo, bilyonaryo ka. Okay lang sana kung meron ka mga bodyguard, 10 kasama mo lagi. Paano kung bigla kang kikidnapin tapos ipaparansam ka? O parte ng pamilya mo, pinsan mo, kapatid mo, lola mo, nanay mo. Biglang ikinidnap tapos pinaransam. O tapos sabihin, ibigay mo lahat ng kayamanan mo. Di nga ka ngayon. Wag masyadong yung kayabangan lagay sa lugar. Magyabang kang mayaman ka. Kung kinidnap ka ngayon tapos pinaparansam. Diba? Alam mo yung ginawa ni Josh Mujica, prone yan, Prone. Saan? Prone sa problema. Kikidnapin yung lola mo ngayon, paransam, Paano kung darating ang panahon na lalaman nila, yung mahilig pa naman to mag-flex-flex ng mga sports car. Kung nakita lang plate number mo to, sinundan ka. Tapos bigla kang ninakawan dun sa tinirhan mo. Nga ka ngayon. Kaya kay Guanzon at kay Josh Mujica, itigil nyo yan. Walang mananalo sa inyo. Ako ang mananalo. Live ko to Tsaka ito lang po mga kababayan ako po, hindi po ako nagbabawal dito sa ating YouTube channel, dito sa ating live, na hindi ko pwedeng ipakuha yung video ko. Kaya nga sabi ko sa mga gusto pong kumuha ng video ko at i-post nyo po sa inyong mga social media, walang problema. Pero minimize. Bakit? Meron kasi akong napanood na isang vlogger. Halos lahat ng video niya, puro kumukha. Ngayon, sabi ko, kumikita ka sa pamamagitan ng video ko. Pwede ka naman kumuha ng video ko, pero reactionan mo katulad sa pag-reaction ko sa video na ito. Hindi yung buo na lang channel mo, puro kumukha. Diba? Kahit hindi mo man ako binash, pero pinagkakitaan mo ako. Matuto ka namang gumawa ng sarili mong video. Hindi kita pinagbawalan na kunin ang mga video ko at i-post mo sa channel mo or sa Facebook page mo. Pero mag-react ka. Hindi yung video ko kinuha mo, ipopost mo pa. Diba? Kumikita ka na nga. Wala ka pang thank you. Solo MC, hindi ko kasi gawain yung ganun yung mag-copyright. Kahit alam ko naman paano mag-copyright. Pero, please naman. Yung mga kumukuha ng video ko, kunin ninyo hanggat gusto nyo. Pero kailangan magpakita kayo doon. Ito, sabi ni Kent Garcia, panuorin nyo. Buti pa yung basher ko Buti pa yung basher ko na nasa Saudi. Kahit pinost niya yung mukha ko, at least nagre-react siya. So, walang problema. Ang dami. Sa totoo lang, mga kababayan, ang dami pong reels na napapanood ko. Buong mukha ko. Puro video ko lahat. Tapos, milyon-milyon ang views. Sabi ko, wala na akong problema sa views. At least nakatulong ako. Pero, magsikap naman. Kunin mo video ko, reactionan mo nang nakikita yung mukha mo. Kasi alam nyo, dito sa YouTube, hindi pwedeng ganun. Kumuha ka ng video ko, tapos i-upload mo, copyright ka, reuse content yun. Buburahin ka ni YouTube. Di ba? Buburahin ka ni YouTube. Mga kababayan, pasalamat kayo si Facebook, walang ganyan. Ako ipaalala lang, alam ko followers kita, RG Nuevas ba? Apelyido nun? Ano pangalan nun? Ito, pangalanan ko na. Sir, hindi naman kita pinagbawalan na gamitin ang mga videos ko. Natutuwa nga ako na malaki ang views mo, kumikita ka kahit papano. Hindi naman milyon ang kinita mo dyan kasi alam ko naman ang kinikitaan sa YouTube o sa Facebook. Maliit lang po. Kahit milyon-milyon yung views niyan, kung maiksi lang naman ang video, di ba? Kumikita pa rin kahit papano, pero mag-reaction ka naman. Hindi puro videos ko ang ilagay mo. Diba? Tapos, tignan mo, inaaway ka dun sa comment section. Picture ko lang naman, video ko naman yung nandyan. Nadadamay ka pa. Alam mo naman, maraming DDS na nagagalit sa akin kasi mga bobo nga sila. Tigil-tigilan nyo yung ganyan. Reactionan nyo, hindi ko kayo pinagbawalan kunin ang video. Mag-reaction kayo katulad sa ni-reaction kong ganito. Kita nyo naman ginawa ko. Hawak ka tablet, reactionan mo. Stop mo para di ka makapiright. Tapos yaw-yaw ka. Tapos play mo ulit. Yaw-yaw ka. Stop. Yaw-yaw na naman. Ganun. Di
ba? O, RG Nuevas ba? Puro nga videos muna sa FB page. Hindi kita pinagbawal. Mag-react ka. Kasi pag nakita ni Facebook yan, reuse content ka or copyright infringement, patay. Block yung sayang yung 77,000 followers mo dyan. Ako, hindi ako marunong mag-copyright. Si Banat Bay, ganyan din. Maraming kumuha ng video. Wala siyang pakialam kasi hindi naman kasi namin hilig yung ganyan. Kasi yan ay part of publicity. Hindi namin kayo pinagbawalan. Ang sa amin lang, mag-react kayo. Kasi simple lang, kukuha ka lang video, wala kang kapagod-pagod. Go, mag-react ka. Hindi kita pinagbawalan, ha? Basta yun lang, mga kababayan. Ako lang po yung nananawagan. Hindi ko po pinagdamot ang video ko at mukha ko. Pero mag-react naman kayo. Sayang din naman yung pagod namin. Ako walang problema, at least nakatulong ako sa inyo. Mag-react kayo. Hindi yung puro nalang mukha ko. Minsan, at saka bawas-bawasan nyo pagkukuha ng video sa iba na hindi kayo nagpapaalam, ha? Kasi may ibang mga content creator, maaarte, nagka-copyright sila, mabablock yung channel nyo. Mawawala yung mga account ninyo, imbes na pinapangalanan ninyo, pinagkakitaan ninyo, masayang, mahirap mag-monetize. Tandaan nyo yan, mga kababayan. As a vlogger, mahirap mag-monetize. Mahirap mag-monetize. At least ako nakatulong, wala akong problema. Basta mag-react kayo, huwag yung puro video. Kasi pag nakita kayo ni YouTube or ni Facebook niyan, goodbye. So yun lang.